Dito muna tayo sa back job. Uso back job ah. Ito ngayon, wala namang neutral, kaya pala ayaw mag-start. Kasi walang neutral. Hindi sumindi yung neutral. Bukod doon, yan na to. Sumusuka ng ano dito eh, lobat, ng coolant. Sa palibot ng ano, ng head. Kasi may sinadya sa aking video, tumutulo yung coolant dito. Kailangan mapaandar ko muna para makita. Kasi duda rin ako eh, na baka ano lang eh. Pero ano, tumutulo talaga eh. Kasi kung sa ano, sa surface, pinarepaste to head tsaka block. Tapos naka-torque din naman yung head bolts. Lahat naka-torque yun eh. Torque to spec yun eh. Tapos sa lahat siya lang yung tumulo eh. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan. Paandarin ko muna. Hanapin ko muna yung neutral switch. Doon yun sa ilalim. Ayan, pinadiagnose ko na kay ano eh, Master Monay. Hanip na yan. Kasi siya nag-harness ito. Pucha, pabaliktad pala yung ano, tapos walang neutral light. Pero may neutral switch, gumagana yan. Kaya wala. Yan kaya bibili sa Shopee yan ha. Buset. Ito sir, ano pala to eh, kaya pala hindi mandar. Kasi yung laman niya ano, ihi. Kulay dilaw. Tsaka yan eh. Tsaka baliktad yung filter. Mali. So ito, medyo kanina pa namin pinapaandar. Naka 75 na. 75. Pero dun sa kabila meron. Dito wala. Dito meron no. Pero konti lang. Dito baka kailangan lang mahihilitan siguro. Ayun o. Hindi ko alam kung bakit ganyan eh. Paandarin ko lang muna ng paandarin. Tapos tingnan natin kung makawala yan. Kasi laking trabaho pagka kakalasin ulit yung head para doon sa gasket na yun. Nainikot ko na 91 temperature. Tapos bumaba siya ng 86. Ngayon 88. Inikot ko bumaba. Hindi man lang bumukas yung fan. Kasi naka 100 yung ano eh, yung thermo switch. Check natin tong coolant ulit. Iiyak-iyak pa ba siya dyan? Teka, ilaw natin. Pang ilaw eh. Meron pa rin pero parang ganun pa rin siya karami eh. Gagawin natin dyan. Ang gagawin ko dito, putik. Tataka ako, may tumutulong langis eh. Tumutulong eh. Naman dito sa sprocket. Ito yung ano yan. Ito yung likod eh.
Siya hirap na walang ano. Ito siya eh, no? Ano ba natin makita? Hirap. Ito yun. Nilangisan pala yung chain. Ayun. Karagis. Kala ko tumagas yung sprocket sila. Nandiyo. Nahirapan ako. Ni-road test ko kanina. Pagdating ng 5,000 na lunod eh. Ito may nakuha akong slider kasama yung needle. Dito sa pula, niram ko muna para masukatan eh. Kasi halos pareho eh. Nung tinusok ko iba pala. Ano, ito nukata ko 40. Yeah, 41. 41 no. Pagka tinusok ko dito, siyempre mahirapan kayong makita no. Dito sa nakalagay sa kanya. Ito yung sa kanya talaga eh. Makikita ba dito? Ayun o. Pucha, laki. Layo. Buset. Buset. Ito, nabigayan pa yata ang CDI po. Wala eh. Segunda mano din kasi po. Wala, ayaw na pumutok. Buset. Kailangan paangatin yan tapos mag-ground. Wala na siyang putok. Buset. Kapag medyo tumulin ako, parang gumaganon yung ano ko. Yata eh. Kasi hindi parang hindi ko mo pa eh. Ano gamit niya ito, Riz? Kaya nagka-problema pa rin putik. Kasi pinunta ko na manipis na gasket. Dumikit ngayon maigi yung cam gear tsaka yung gear sa yung matching gear sa gitna. Sobrang sikip na niyang umikot. Ayaw na nga umikot eh. Buti kailangan, kasi nireplace yung head nito tsaka block. So lumit yung distansya nito no. So malalapit yung head ngayon papunta dun sa ano. Tsaka sumikip eh. Sumikip ang putik. Yung gear kasi sa gitna dito nakafix yun sa baba no. So nung nireplace yung head, bumaba ngayon yung cam. Dumikit siya maigi dun sa gear sa gitna. Bullshit. Napalitan ulit gasket. Ano? Tete. Mukhang okay na po siya. Peltan ko ulit ng makapal na gasket. Tapos naligyan ko na ng sealant. Ayan. Wala eh po siya. Tumulo eh. Bullshit. Ito yung talaga oh. Ayun. Mukhang okay naman. Pinandar ko na. Sana. Tahimik na mga makina. Tulo. Alright. Tahimik mga kana. Tapos dito na nalaglag yung o-ring eh. Palit ako na lang. So yun nga, tumulo ulit siya no, nagbuklig-buklig, anak ng teheting talaga. Bad trip. Kaya ginawa ko ito, tinapalan ko na lang. Hindi ano kasi, ang problema kasi yung gasket mismo yung nag-leak sa pagitan mismo ng gasket. So yung makapal na gasket, doon sa gitna siya nag-leak, doon siya nagbilog-bilog. Siguro i-insert ko na lang dito yung itsura para makita nyo rin.
ano rin naman to, awareness ba o ano, kasi wala na tayong ibang paraan dahil kailangan i-replace yung head dahil warp, tsaka may mga tama. Yung block ganun din, kailangan mo din i-replace kasi may mga issue para maging flat. Ang problema, hindi kagaya ng mga Super 4 na naka-chain, no? Yung mga XJR, basta mga naka-chain. Yun ang problema sa naka-gear, di ba? Tuwan-tuwa yung mga tao, ganda yan, ano yan, cam gear train. Oo, maganda. Matagal masira. Ang problema, pagka ganito na yung issue. So pag niliitan mo yung distansya nito dahil ni-replace mo, lumiit tong head, ni-replace mo rin yung block, lumiit yung block. Yung gasket mo ngayon, kailangan mong kapalan. Kasi pag yung same gasket manipis, magkikita na yung gear sa gitna nito, yung nakakabit dito sa block, may gear yun plus yung gear dito sa cam, magdidikit na sila maigi, ay na umikot. Yung peltang ko ng gasket na makapala yun, umikot na kasi nagtama na yung distansya. Ang problema yung gasket na gano'n So yun, yung gasket mismo yung nag-leak. Ang putya, kinausap ko yung machine shop, kinausap ko yung gumawa ng gasket. Okay lang naman daw na back job nila. Ang problema sa akin kasi ibababa na naman to. Actually hindi lang isang beses to, ang daming beses. Okay sana walang blow by. Ang problema po siya, naglilik palibot ito dito sa gilid, wala naman. Dito sa likod, yan, tinapalan ko na lang. Baka sakali may maka-experience sa inyo ng ganyan, siguro mas maganda nga ganun, tinapalan ko lang, nawala yung leak dito sa kabila. Dito medyo masama yung banat ko dito kasi nakalabas nawala yung bilog-bilog. Mamaya patuyin ko lang to, tapos paandarin ko, tingnan ko may mga ganong issue pa. Tingnan natin, nakailang minuto na rin naman. Ito, mukhang okay na ako dito, wala nang tumulo ulit monitor na lang ulit siguro ng may-ari. Tapos nakausap ko naman yung may-ari, naintindihan niya naman siguro yung yung naging sitwasyon nitong motor niya kasi wala na akong paraan wala na akong ibang maisip na pwedeng gawin dito. Nakailang pangalawang baklas na nung head para lang doon sa gasket. Actually tatlo nga tatlo kasi yung pangalawa yung galing Shopee na po siya, manipis nga pala yun ayun. Okay na ako dito, nakaset na rin yung carb binugawan ko na ulit, nilinisan ulit. Ito walang laman yung gas tank, bale kakargaan ko na lang ulit ng gas. Tapos yun, pwede na natin ipadala to, putik.
Hanip na yan.